Nasusulat hindi lamang sa tinapay na nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Atin pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Kristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmamula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na wala hanggan. Siya nawa. Ang sampung utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Kayo pong muli ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible. Noong nakaraan ay natalakay po natin ang the law at ngayon po naman ay nasa history po tayo, mga istorya ng bayang Israel nang sila ay makapasok sa lupang pangako ay tinalakay po natin ang Joshua, Judges, Ruth, First Samuel, Second Samuel, First King, Second King, First Chronicles, Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, and the Book of Esther. So ito po yung pinakahuli sa history ng ah, ng ating pong tatalakayin ngayong gabi, ang patungkol sa buhay ni Esther. Alright? Ang ating pong paksa ngayon ay pinamagatan pong baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Tingnan po natin ang Esther chapter 4 verse 14. Esther chapter 4 verse 14. Pero bago tayo po lumaot sa ating pong pagtalakay ngayong gabi, ay ating pong hilingin sa Panginoon na tayo po samahan sa sandaling ito ng pagbubulay-bulay, pag-aaral ng kanyang mga salita at tingnan po natin kung anong mensahe ng Diyos sa atin sa mga oras na to. Let us pray. Dakilang naming Diyos, maraming salamat po sa biyaya na pinagkaloob mo sa amin. At ngayong sandaling ito, Panginoon, ay narito kami at nagtitipon upang pakinggan ang iyong mga salita. Aming dalangin ang aming mga kapatid na nakatunghay ngayon, na naway magbigay sila ng panahon at ang kanilang pandinig ay lapat nila, Panginoon, sa mga sandaling ito upang ang mensahe mo ay malaya na makapasok sa kanilang mga puso. Dalangin po namin ang pagkilos ng iyong banal na spirito at nawa, Panginoon, ang iyong pong mensahe ay patuloy na makadaloy sa aming mga puso at isipan upang ito ay aming maipamuhay. Dinadalayan po namin ang aming mga kapatid sa pangalan ni Kristo Jesus na ang kanilang mga pangangailangan ay ipong ipakaloob at ang ipong paggabay ay sumakanila. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay? So Esther chapter 4 verse 14. Okay, sino ba si Esther? Ano po? Tingnan po natin ang profile ni Esther. Ano po? Ang pangalang Esther ay Hadassah. So ito po yung name niya sa Hebrew. Ano po? Ang kanyang pagkakilanlan ay isang ulilang babaeng Hudyo na inampon ng kanyang pinsan na si Mordecai. So, kung titingnan po natin ang istorya, ano po? Sila po ay nasa Persia. Okay? At ito pong si Hadassah, ibig sabihin po niya na star, ano po?
okey, na naging reyna ng Persia matapos piliin ni Haring Ahaswero mula sa maraming mga dalaga. So, nung event pong 'yun, nung panahon 'yun ay, ito pong si Queen Vashti ay tumanggi na sa panawagan ni Haring Aswero. Napakaganda po rin nito si Queen Vashti at nagkaroon po ng tinatawag na council, advice kay Haring Ahaswero na magkaroon ng beauty pageant. At dito po sa beauty pageant na 'to ay, kumbaga sa buong imperyo 'to ng Persia, lahat po ng mga magagandang dalaga ay sumali dito upang maging, reyna ni Haring Ahaswero sapagkat itong si Queen Vashti ay kumbaga nga po ay, na-ban na sa palasyo because of her insubordination sa panawagan ni Haring Aswero. Right? So, ano po yung mga katangian na meron si Esther? Siya po ay maganda at magalang. Ang kanyang physical na kagandahan at kababaang loob ang nagpalapit sa kanya kay Haring Ahaswero. Kung maalala po ninyo yung beauty pageant na yon, ano po, kumbaga Miss Universe kung sa ating panahon, ang pinakamaganda, ano po, dito sa katangian niya, siya po ay napiling pinakamaganda nung panahon na yon. At siya po ay napakagalang din bilang isang babae. At ikalawa, siya po ay matapang at matalino. Sa kabila ng panganib na naglakas loob siyang ipagtanggol ang kanyang mga kababayan. Nung panahon pong yun, nang siya po ay naging reyna na ng empire ng Persia, meron pong isang lalaki na nagngangalang Haman, na galit sa mga Hudyo at tinangka niya na itong mga Hudyo ay i-eliminate o kumbaga i-wipe out sa buong Persia. At ito po ay ipinasa ng konseho na lahat ng mga Hudyo na hindi sumusunod sa kautusan ng Persia ay dapat ipapatay. So nakapasa po ito sa tinatawag nilang council. Kaya pumayag po ang Haring Aswero na tatakan yung tinatawag na decree that all Jews in whole Persia must die because hindi sila sumusunod sa mga utos o yung mga tradisyon na ginagawa sa Persia. Sapagkat ang mga Hudyo ay meron silang mga celebration na pinagdiriwang at hindi sila sumusunod dito sa mga pagan worship and services. So ito ay pinag-initan ni Haman, lalong-lalo na itong si Mordecai na kanyang tiyuhin na hindi nagbabaw sa kanya. Kaya ito ay isa sa mga paraan na upang mapatay itong mga Hudyong ito ay yung paggawa ng decree o kautusan na itong mga Hudyong ito na walang galang at hindi sumusunod ay dapat na alisin sa kaharian. So, yun po ay napasa po yan at yun ay dumating yung panahon na kinakailangan na itong mga Hudyong ito ay maligtas. At ito yung panahon na si Esther ay talagang itinaas ng Diyos na siya ay ginamit ng Diyos upang siya maging tulay sa kaligtasan ng mga Hudyo. Ikatlo ay siya po ay maabalidad sa communication. Ginamit niya ang tamang pagkakataon at paraan upang ipahayag ang kanyang kahilingan sa harap ng hari. Kung maalala niyo po yung panahon na yon, ano po, merong tinatawag na kautusan sa Persia na hindi ka pwedeng pumasok
sa chamber ng hari na hindi pinatatawag o walang pahintulot. Pero bago gawin 'to ni Esther, kasi yun yung panahon para siya ay mapakinggan ni Haring Aswero. So, ang ginawa niya ay, ano 'to, kasama pa yung ibang mga Hudyo na sila'y nanalangin at nag-ayuno. At gano'n din si Esther. Before na gawin niya itong, dangerous, ah, ah, plan na 'to na kausapin niya ang hari patungkol sa kapakanan ng kanyang mga kababayan, ay yung prayer and fasting ay ginawa niya. At nang matapos yung prayer and fasting, do'n siya pumunta kay Haring Aswero. So on that event ano, do'n sa mga pangyayaring 'yun, mapupunan natin na yung favor ng Diyos talagang napasa kanya. Kasi kung hindi inabot ni Haring Aswero yung kanyang, baton ano, yung kanyang stick o kaya yung scepter, Esther could die. Puwedeng mamatay si Esther sa isang, kumbaga, isang ano lang ng itong mga guard ng hari sa palasyo, ay talagang mamamatay siya kasi utos 'yan na hindi ka puwedeng pumasok dun sa chamber ng king na without ano, permission o without any summon. Kaya itong panahon na 'to, talagang yung kanyang tinatawag na husay sa pakikipag-usap at nang makausap niya ang hari, doon siya nagkaroon ng tinatawag na pabor at naiparating niya yung kanyang concern patungkol sa kanyang mga kababayan. Alright? So, mahalagang, gawa niya 'no, 'tong si Esther ay yung pagliligtas sa mga Hudyo. Kaya nga nung malaman niya ang plano ni Haman na lipunin ang mga Hudyo, siya ay nakiusap kay Haring Ahasuero para sa kanilang kaligtasan. Ang kanyang katapangan at diskarte ang nagligtas sa kanyang mga kababayan mula sa kapahamakan. Imagine mo 'no, entire ano kumbaga entire population of the Jewish race dun sa Persia will be wiped out. Kaya ito ay ano, isang malaking celebration nung maligtas ang mga Hudyo. Alright, and it turns out kung sino itong mga kaaway ng mga Hudyo, sila ngayon ang ipinapatay ng hari. Sapagkat yung target pala ni Haman, lahat ng mga Hudyo ay hindi niya alam na itong si Esther ay isa palang Jew. So it turns out good for the people of the Jewish people. Kaya ano po 'yan, makikita natin yung opportunity na kung gagamitin ka ng Diyos sa panahon ng pangangailangan, lalong-lalo na kung ikaw ay may kakayahan, may posisyon, 'yun ang iyong pagkakataon, okey? So dito ay yung pagsunod kay Mordecai. Sa kabila ng kanyang mataas na posisyon, patuloy siyang sumunod at kumonsulta sa kanyang pinsan na si Mordecai, na nagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba at paggalang sa kanyang pamilya at pananampalataya. Balik lang po natin sa alala, ano po, si Esther ay isang ano, orphan kasi patay na yung kanyang mga magulang. At si Mordecai ang kanyang uncle. Doon siya lumaki at makikita natin dito na kahit na si Esther ay naging reyna ng kaharian, ay naroon pa rin yung kanyang humility, paggalang sa kanyang pamilya at pananampalataya. Hindi niya iniwan. At hindi ito katulad ng may mga tao kasi na kapag umaangat na sa posisyon, ay nakakalimutan na nila yung kanilang pinanggalingan. But Esther is different. Ang kanyang karakter, ang kanyang pananampalataya ay hindi nagbago. Ang Diyos ng Israel pa rin ang kanyang sinasamba. Okay?
Ang aral mo sa buhay ni Esther na makikita natin ay yung pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ipinakita niya yung malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa harap ng matinding pagsubok. Ang paggamit ng posisyon para sa mabuti. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang reyna upang ipaglaban ng kanyang mga kababayan. Ito ay nagpapakita ng malasakit at responsibility. Ikatlo ay yung pagtanggap sa layunin. Tinanggap niya ang posibilidad na siya ay nilagay sa kanyang posisyon para sa isang mas mataas na layunin na nagpapahayag sa atin na ang bawat isa ay may natatanging ah, ah, natatanging pagpapasya, no? Pagpapasya ba yun? O pambihirang pagkakataon, right? Meron siyang pambihirang pagkakataon, ano? Hindi pambihirang pagkakataon. Natatanging, ah, tawag ito, plano, no? Ng Diyos para sa kanya. So, tinanggap niya yan na yung position niya, kaya siya naroon, ay para gamitin siya ng Diyos sa napaka-importanting pagkakataon at iligtas ang kanyang mga kababayan. Okay? Ano po yung pinakaaral natin dito? Ano, nakita na po natin yung basic na doon sa 3 punto sa buhay ni Esther. Si Esther ay isang halimbawa ng katapangan, pananampalataya, at pagpapakumbaba na nagpapaalala sa atin na kahit ang mga pinaka-ordinaryong tao ay maaring maging instrumento ng Diyos sa mga pambihirang pagkakataon. Hindi po tayo hihiwalay sa mga ginamit ng Diyos na mga tao. Nariyan si Moses, okay, na halos mapipi na, no? Hindi na makapagsalita for 40 years sa Midian. Ginamit ng Diyos para iligtas ang kanyang mga kababayang Israel sa Egypt. Sino pa yung mga ginamit ng Diyos? Nariyan si Joshua, right? Nariyan si Joseph. Si Joseph ay ginamit ng Diyos sa Egypt na nabilanggo dahil sa maling paratang. Nariyan din naman ang mga propeta katulad ni Elijah na nagpababa ng apoy upang ipakita na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. So kung babalikan natin ang mga kwento ng mga taong ito, sila ay mga ordinaryong tao na katulad lang natin na ginamit ng Diyos sa isang pagkakataon sa kanilang mga posisyon para iligtas ang iba. Sa panahon natin ngayon, mga ginamit ng Diyos na nagligtas ng mga tao at nagbigay ng daan, lalong-lalo na sa pagkakilala sa Diyos. Alright? Nariyan si Martin Luther na ginamit ng Diyos sa tinatawag nating Reformation na ibalik ang simbahan sa tunay na pananampalataya sa banal na kasulatan. So si Martin Luther po yung nag-nail ng 95 thesis doon po sa Wittenberg Church sa Germany. At ito ang naging voice ng Reformation at marami ang sumunod dahil sa kanyang katapangan na ilunsad ang pagbabago sa simbahan. Hindi man niya nabago ang Catholic Church. So, nagkaroon ng Reformation dahil nakasistema na yan, hindi mo na kayang baguhin. Kaya lumabas siya ng Catholic Church. Siya na bilang isa pong pari, at nadiskubre niya na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, doon ay maliligtas ang tao. Biyaya ito ng Diyos. Kaya nagkaroon po tayo ng battle cry of the Reformation. Yung tinatawag nating sola fide. Right? By faith alone.
sola gratia, by grace alone, right? Sola scriptura, by the scripture alone. And then sola Christus, by Christ alone. And sole Deo, right? Uh, Gloria, by for the glory of God's alone. So that is the five solas of the Reformation na umalingaw-ngaw nung panahong yon. At itong mga taong ito na ginamit ng Diyos, ayan, si Martin Luther, si John Calvin, and other people on the modern times na ginagamit ng Diyos ay mga nasa posisyon, mga karaniwang tao rin, at sila ay nagbigay ng pagbabago sa isang lipunan. Amen. So, ganun din si Esther na ating paksa ngayong gabi. At maaring sino pa ang susunod na magiging Esther sa ating lipunan, sa ating bansa, sa ating komunidad? Sino ang kasunod ng mga taong ito na gagamitin para tulungan, iligtas ang kanilang komunidad? Alright? Okay, you see it? So, yan po yung rendition ng artist nang pumasok si Esther sa chamber na kung saan naroon ang hari at kung hindi ibiniabot ng hari yung kanyang scepter, Esther could die. Pwede siyang mamatay. But because talagang hari ay na-enchanted sa beauty ni Esther, inabot niya yung kanyang scepter. Ibig sabihin, nobody and no one maaaring gumalaw sa kanya. Because the king, kumbaga inabot siya ng hari. Alright? So, tingnan po natin yung talata na ating pong pagkukunan ng ating paksa ngayong gabi. Ano po? Ang sabi po dito sa talata ni Mordecai, kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. May the Lord bless upon the reading of His Word. Tungayan po niyo yung salitang kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito. So, on this case, narinig na ni Mordecai yung kanyang uncle ang plano na i-wipe out, i-annihilate, patayin lahat ang mga Hudyo sa Persia. Ikinalat na yan sa buong Susa, Pasagarde, actually sa buong rehiyon po talaga yan, ng bawat rehiyon na nasasakupan na kung saan merong mga Hudyo, lahat ng mga Hudyong yan ay sabay-sabay na mamamatay nung araw na yon na itiniklara. Kaya makikita natin dito yung talagang sincerity ni Mordecai na itong si Esther ay encourage niya na makipag-usap kay Haring Asuero upang iligtas ang kanyang mga kababayan. Pero ang maganda lang dito kay Mordecai, sabi niya, kapag pinagwalang bahala mo pangyayari ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ibig sabihin, kung hindi man tutugon si Esther, malamang may gagamitin ng Diyos na ibang tao. Pero nagbigay siya ng tinatawag na kasalungat nito eh. Ibig sabihin, kung iba ang gagamitin ng Diyos, malamang malipol tayong lahat. Makakasama ka na ron kasi Hudyo ka eh. Sabi niya, ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. So, marami na silang mga kaanak doon eh, sa Persia. Lalong-lalo niya yung kanyang uncle. Pero nobody knows na itong si Esther ay isang Hudyo.
Okay? Itinago nila yan until such time na nag-reveal si Esther ng kanyang true identity na yung kanyang mga kababayan ay nais ipapatay ni Haman. At nang malaman to ni Haring Asuero, so ay kinausap siya kung anong kanyang kahilingan. At on that time, talagang nag-set up pa siya ng meeting na ipinatawag ni Queen Esther si Haman at nagkaroon sila ng meeting sa hari at doon niya ibinulgar ngayon yung planong pagpatay o assassination sa lahat ng mga Hudyo sa buong Persia. So this is a very critical period during the time ng mga Hudyo. And Esther, because of her courage, her faith, talagang iniris niya ang buhay niya para lamang sa kaligtasan ng kanyang mga kababayan. At ito ang magandang kaisipan na meron si Mordecai. Sabi niya, anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Imagine, Queen Esther, asawa siya ng hari ng Persia. Kasi nanalo siya dun sa beauty pageant eh. At siya yung nakita ni Haring Asuero na pinakamaganda sa buong mga contestant nung panahong yon ng beauty pageant. So, sabi ni Mordecai, baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. The Jewish people were at risk. Nasa panganib sila. And Esther could be used by God na iligtas ang kanyang mga kababayan. Alright? So, meron lang tayong makita dito sa highlight nitong ating message ngayon, yung katapangan ni Esther sa pagharap sa Haring Asuero upang iligtas ang mga Hudyo mula sa plano ni Haman. Nalipulin sila. Ipinapakita nito ang kanyang pananampalataya, tapang at malasakit sa kanyang mga kababayan na siyang nagdala ng kaligtasan para sa buong lahi ng mga Hudyo sa Persia. So Esther became a heroine, nag-isang bayani dahil siya ang ginamit ng Diyos para magligtas sa mga Hudyo sa Persia. So going back to that map, makikita nyo ang nasasakupan ng Persian Empire. At sa mga lugar na yan ay may mga Hudyo. Lahat ng lugar na mga may Hudyo, papatayin sila sa araw na yon pag dumating na. So that day, na idineklara ni Haman na sinelyuhan ni Haring Asuero. Talagang carried yan throughout the empire. And then the days near, malapit na yung panahon, at talagang ginamit ni Esther yung kanyang position bilang reyna upang maipahayag niya ang kanyang saloobin at makapaglabi siya para sa kaligtasan ng kanyang mga kababayan. Alright? So meron po tayong three analysis question dito sa talatang ito. Ano ang magiging kahinatnan ni Esther at ng kanyang angkan kung hindi siya kikilos ayon sa Esther chapter 4 verse 14? Ayon sa talata, kung ipagwalang bahala ni Esther ang pangyayaring to, siya at ang kanyang angkan ay malilipol. Bagamat magkakaroon ng kaligtasan para sa mga Hudyo mula sa ibang paraan, ang kawalan ng aksyon ni Esther ay magdudulot ng kapahamakan sa kanya at kanyang pamilya. So yun ang pinaka kumbaga risky talaga kung kumbaga i-ignore lamang niya dahil naroon na siya sa pwesto pero uh, the king will know kasi ang utos ng hari hindi mo pwedeng baliin yan eh. And Esther was a Jew so he also at risk yung kanyang buhay. Alright? So
Ikalawa, ano yung ipinapahiwatig ng talata tungkol sa posibleng papel ni Esther sa sitwasyon? Ipinapahiwatig ng talata na maaaring napunta si Esther sa kanyang posisyon bilang reyna upang maging kasangkapan ng ganitong pagkakataon. Ito ay nagmumungkahi na siya ay maaaring itinakda upang kumilos at maging instrumento para sa kaligtasan ng mga Hudyo sa panahon ng krisis na ito. May mga prinsipyo po tayong makikita dito, ano? At ito ay maaaring siguro isalang-alang din natin. May mga pagkakataon na tayo ay napapalagay dun sa isang lugar na kumbaga nga ay yung time of needs ay doon nagra-rise up yung mga tao na magiging kasangkapan. At hindi natin mawari ano kung paano nangyari yon. Pero yun ay mga pagkakataon na kailangan ka sa ganong pagkakataon. Katulad ni Esther, yung kanyang posisyon, yung kanyang katungkulan bilang reyna ay ginamit na pagkakataon ng Diyos para maligtas ang kanyang mga kababayan. At the same thing with us, na pwede rin tayo na maging kasangkapan ng Diyos sa panahon ng pangangailangan, ng iba'y nangangailangan ng ating pagkalinga, ng ating tulong, ng ating pagkilos. Okay? Ikatlo, paano ipinahayag ng talata ang konsepto ng tadhana o banal na layunin? So, merong way, no? Kung paano ipinapakita, no? Ipinapahayag ng talatang ito. Tingnan niyo po yung sabi, ano, doon. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. So kung suriin natin yung sinabi ni Mordecai, okay? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan. So the same thing with us, ano? Pwede rin mangyari, ano? Kaya tayo inilalagay ng Diyos sa isang lugar o sa isang sitwasyon at naging open tayo, ay maaari tayo maging kasangkapan ng Diyos para makatulong, para maging paraan ng pagbabago o changes sa buhay ng isang tao o ng komunidad. So dito po ipinapakita nito na ang pagiging reyna ni Esther ay maaaring hindi aksidente. Right? Kaya nga po, no? Ito natin, nothing happened by accident. It is the purpose of God na ilagay ka niya sa sitwasyong yun. Okay? Kundi bahagi ng isang mas malaking plano na nagpapahiwatig ng paniniwala sa banal na pag-aayos at layunin kung bakit siya naroroon sa partikular na pagkakataong iyon. Right? So hindi aksidente, ano? Walang nangyaring aksidente. Kaya kung titingnan natin, ano, ah, minsan ay inilalagay tayo ng Diyos doon sa sitwasyon na merong mga taong nangangailangan at ikaw ay meron namang maitutulong, meron kang magagawa, okay? Naging instrumento ka, naging kumbaga daluyan ka na ikaw ang maging daan para matulungan yung nangangailangan. Amen po. So may mga sitwasyon nangyayari pong ganyan at hindi po yan aksidente. Yan ay talagang layunin ng Diyos, sinadya ng Diyos para iligtas yung mga taong nangangailangan. Amen po. So napipil po ninyo? Kaya wala pong nangyayaring aksidente sa buhay ng isang tao eh. Lahat yan ay ano, plano ng Diyos yan. Alright? So ito pong ating pamagat ng paksa natin ay baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon.
Ang tanong ay ano ang dapat mong gawin kung hindi pala isang aksidente yan? Ang una ay maging handang kumilos sa harap ng krisis. So this is very, very hard. Yung panahon ng krisis ay paano ka kikilos. So you know what happened? Kung anong ginawa ni Esther? He prayed to God, pray and fasting. He consulted God. Pero before that, kinonsulta muna niya si Mordecai. Kasi malungkot si Mordecai, na malaman niya yung kwento. Doon na siya na kumilos. Na inatasan niya yung mga kababayan na kayo'y manalangin at mag-ayuno para sa ganitong aking gagawing hakbang. So Esther knows what he's going to do. Kaya naging handa siya dun sa krisis na yan eh. Right? So sa harap ng krisis, mahalagang huwag ipagwalang bahala ang pagkakataon na kumilos kung meron kang kakayahan, meron kang power. Esther has the power to move because she is the wife of the king. Asawa siya ng hari eh. Pero merong law is very difficult. Kahit pa reyna ka, pwede kang mamatay. Dahil yan ay nasa utos, nasa decree ng kaharian ng Persia. Right? So, ganito rin ang prinsipyo nito sa atin. Kung meron tayong kakayahan na gawin ang isang bagay, gawin natin. Pagkakataon mo yan eh. Hindi aksidente yan. Right? May mga tao na yung binigyan mo ng pagkakataon na makapaglingkod and they refuse. Sayang. Nothing happened by accident. Itong mga tao na nagre-refuse, they will not be hero. Kumbaga, sinayang nila yung pagkakataon. Okay? Ang pananay na ito ay nagpapahiwatig na sa bawat sitwasyon, maaaring may nakatakdang papel tayo na kailangan gampanan upang makatulong o magdala ng pagbabago. Alright? So, kumbaga, yung oportunidad na dumating sa iyo at meron ka namang kakayahan, meron kang posisyon, hindi po aksidente yan. Sinadya talaga ng Diyos yan para gamitin ka, para sa kapakanan ng iba. Kaya ang application nito sa buhay natin, very practical. Right? Na maging handa ka. Palagi ko naman ay handa ka kasi hindi naman ibibigay ng Diyos sa iyo yan kung hindi ka handa sa panahong yon ng pangangailangan. Amen. Alright? Ikalawa, kilalanin ang sariling kakayahan at posisyon. So, dito natin makikita ngayon, ito application nito, Si Esther, yung kanyang kakayahan at posisyon, unang-una, maganda siya, matalino, matapang, magaling makipag-usap. So, she got the position. Kumbaga, meron siyang kakayahan na gawin yung isang bagay na yon, na kausapin ang Haring Ahasuero. Kasi natatakan na yung decree. All the Jews must die on that day. Alright? So, yung araw na yon na talagang very critical. Okay? So, mahalaga na kilalanin ang ating mga kakayahan at posisyon sa buhay. At kung tayo tinatawag sa mga pagkakataon, ay gamitin natin yun. Okay? Ano ba yung kakayahan mo na meron ka para makatulong ka sa kapwa? Ano ba yung posisyon mo?
So tayo ay binigyan ng kakayahan at posisyon sa buhay at, kung alam natin 'yan na meron tayo niyan, galing sa Diyos 'yan. Binigyan ka ng abilidad, so gamitin mo ngayon, right? Kumbaga, you do the best that you can, magagawa mo sa posisyon mo, sa kakayahan na binigay sa'yo ng Diyos, alright? Hindi po aksidente 'yan, eh, hindi po nagkataon lang at kung ako ay may kakayahan at posisyon na gawin ko 'yun, gagawin ko kasi pagkakataon 'yun na binigay ng Diyos. Malay niyo, baka kayo ay mayroong kakayahan at posisyon na gawin ang isang bagay para makatulong sa inyong kapwa, sa inyong komunidad. Why hesitate na gawin ang isang paglilingkod? Meron akong isang, kakilala na kinausap ko na kung puwede niyang gawin ito. Eh, sabi niya, "Wala akong oras pastor, eh." Pero meron naman siyang kakayahan. Baka naman wala kaya tinanggihan niya, alright? So, ikaw ang nakakakilala. Pero kung alam mong kaya mong gawin at tinanggihan mo, problema mo 'yan, okey? Ang talata po ay nagpapaalala na maaaring inilagay tayo sa partikular na posisyon para sa isang natatanging layunin. Dapat tayong maging bukas sa ideya na may mas mataas na dahilan kung bakit tayo naroroon, right? Mga kapatid, kung ating pagnilay-nilayan ito pong mga practical application na 'to, yung maging bukas tayo sa ideya na bago ka namang ilagay ng Diyos sa isang posisyon, ipine-prepare ka niya. Magturo ng Sunday school o mag-share ng gospel, magkawang gawa. The Lord is preparing you and is providing you para gawin mo yun, right? Unless God provided, you cannot do it. Hindi mo magagawa yan. Kasi wala eh. Paano mo gagawin? Nagkakatugma-tugma yan. Kaya kung may mga pagkakataon, right, na kayo ay hinihingan na gawin ang isang bagay para makatulong at ikaw ay may kakayahan, panahon mo yan. Pagkakataon mo yan. And many will be thankful to God. Marami magpapasalamat sa Diyos. Alright? Amen. Tatlo, huwag palampasin ang pagkakataon na maglingkod. Ito, hindi pinalampas ni Esther 'to, talagang ginawa niya 'no, right? Kapag dumarating ang pagkakataon na maglingkod o gumawa ng mabuti, 'wag natin 'tong palampasin, alright? Paano 'to nangyayari pastor? Sa mga maliliit na bagay nangyayari 'yan, eh, and the Lord is training you to respond quickly, alright? May mga tao nangangailangan diyan ng pagkain, ng kalinga, ng tulong. Iyan ay mga paraan ng Diyos para sanayin ka na mag-response. And when you learn how to respond sa mga maliliit na bagay, siguro sa malalaki magre-respond ka dahil nasanay ka na doon. So, ano yan, eh, preparation. Kaya 'pag dumating sa iyo yan, hindi yan aksidente, right? May plano ang Diyos diyan, okey? Na makagawa ka ng mabuti. Kaya nga kung may mga pagkakataon na bibigyan tayo ng Diyos na makatulong, gumawa ng mabuti, ay dahil yun ay meron tayong provision. Pero kung wala, hindi natin magagawa. Maliban na provide ng Diyos yung kailangan mo, dun ka pa lamang kakakilos. Okay?
So, ang talata po ay nagpapaalala na ang bawat pagkakataon na makapaglingkod ay mahalaga at maaaring bahagi ng mas malaking plano. Huwag tayong matakot na kumilos at maging instrumento ng pagbabago at kaligtasan. Alright? Maaaring tayo gamitin din ng Diyos sa mga pagkakataong ito. Alright? May mga pagkakataon na minsan parang ayaw nating gawin dahil meron tayong mga reservation. Baka, ganito, ganyan, ganyan. Pero ang importante dito, kung may mga tao kang matutulungan at sila'y matulungan, pagkakataon mo yan. Let us remember, lahat ng ating mga gawa ay naka-reflect sa ating account. Meaning to say, alam ng Diyos yan at hindi niya kakalimutan ang iyong paglilingkod. Amen po. Okay? So, buti natin, ano po, sa Esther 4:14, binibigyan din ni Mordecai kay Esther ang kahalagahan ng kanyang posisyon bilang reyna sa panahon ng krisis. Sinabi niya na kahit hindi siya kumilos, makakahanap ng ibang paraan ng Diyos upang iligtas ang mga Hudyo. Ngunit malalagay sa panganib si Esther at ang kanyang pamilya. Itinanong ni Mordecai kung baka kaya si Esther naging reyna upang maging kasangkapan ng Diyos sa ganitong pagkakataon na nagpapakita ng pananaw sa posibilidad ng banal na layunin sa kanyang buhay. When God use you, you are blessed. Kapag ginamit ka ng Diyos, pinagpala ka. Amen po. Ito po ang challenge natin ngayon. Kaya mo bang kumilos kung may pagkakataon? May kakayahan ka ba? May posisyon ka ba para kumilos? Kaya mo bang palampasin ang pagkakataon na tumulong? Mga ilang tanong ng hamon sa atin. Dahil tayo nakakakilala sa ating mga sarili kung may kakayahan tayo na tumulong para sa iba, mga kaibigan at mga kapatid. So ngayong gabi ay mapagtatanto natin kung ano ang maaari nating magawa para sa iba or tayo ang nangangailangan ng tulong ng iba. Alright? So, itong pagninilay-nilay natin sa buhay ni Esther ay isang halimbawa ng pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya kung darating yung mga pagkakataon na yon na gagamitin ka ng Lord, purihin ang Diyos sa buhay mo sapagkat naging kasangkapan ka niya para makatulong, magligtas, at magbigay ng aliw sa mga taong nalulungkot. Alright? Naway meron po tayong natutunan sa gabing ito ng ating pananambahan. Nawa ang inyong mga buhay ay napagpala at tayo maging bukas para sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Amen? So tayo po ay dadako sa ating pong tithes and offering. Kung kayo po ay may mga tithes and offering, pwede po nyo i-send sa aking GCash account. And we also pray na tayo po ay magkaroon ng simbahan at aking patuloy na idinadalangin. Isama po nyo sa panalangin ito pong aking ebook na i-release. Ano po? Niaayos ko pa lamang yung platform kung paano natin ito set up. I pray na tulungan nyo akong manalangin dito sa ebook na to na aking ipapublish. Ito po ay a journey, devotional journey from Genesis to the book of Revelation. Isa po itong pagbubulay-bulay na the entire Bible ay pwede mong maintindihan at mapamiliarize ka. So we are going to sell this for $3.99. And I pray na samahan niyo ako sa panalangin. Malay mo, gamitin to ng Diyos sa pagkakataon
para tayo ay makapagpatayo ng simbahan. Hindi natin alam. Ang Diyos kasi ang kumikilos at tayo ay nagiging handa lamang. Kaya ang aking request, please pray na kung ito ay mabebenta sa market, international kasi, global market po tayo ngayon, ay we can raise fund para sa ating mga project, scholarship program, itong ating church program, mga ministry program na makatutulong sa gawain. Of course, makakatulong sa aking pamilya, and then sa ating mga gawain ministry. Malaki pong bagay. Kaya samahan po ninyo akong ipanalangin to. And itong ebook na to na makikita po nyo to sa aking account, and it will be published and you can read it. Kaya lang in English, but I know na kayo po ay makakaintindi ng English. Alright? Medyo mababaw lang naman ang English niya. Alright. So, let us pray. Tayo po ay manalangin. Panalangin po natin ito pong mga proyektong ito. And then, yung pong mga sasama sa youth camp, unfortunately, hindi po tayo umabot ng 40, no? Nasa 20 lang, ang iba nag-back out pa. So, sa ano na yan, on this coming 4 and 5. So, ados na ngayon. Okay? So, ang tagal ko na pong in-announce yan. Pero marami sa inyo ang ayaw. So, wala tayong magagawa dyan. Pero itong grupo sa Montalban, na-hit po nila yung 50 kaya sobra pa sila. Pasok po sila dun sa program na yan. Alright? So, kung may mga pagkakataon na tayo magiging pagpapala sa iba, gawin natin. Huwag tayong maging balakid. Amen po. So, kung gusto natin tayo ipagpalain talaga ng Diyos, maging instrumento tayo para sa ikabubuti ng iba, para sa ikaungulad ng iba. Dahil tayo po ay binigyan din naman ng Diyos para makatulong sa iba. Amen. Alright? Tayo po manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Sa gabing ito, aming dinadalangin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nakatunghay ngayon, na pagpalain po sila. Naway, sa gayon ay maging instrumento sila na makatulong sa kanilang kapwa, na makatulong sa kanilang pamilya. Dinadalangin po namin, O Diyos, ang paggabay mo, pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo rin po ang aming mga ikapo. At salamat, Panginoon, sa mga instrumento mo na kami, O Diyos, ay nabubuhay, nagpapatuloy na maglingkod sa iyo sa kabila ng mga alalahanin, ng mga hamon at pagsubok na aming kinakaharap. Dinadalain ko po, Lord, na bless mo po ang aming mga kapatid at ang mga nakatunghay sa gabing ito. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Okay? So, okay. Dapat po ay meron tayong communion dito sa Commonwealth. Unfortunately, kasi po merong akong service dito sa Montalban, ay merong namatay dito. So, merong funeral ng tanghali. So, napakahirap para sa akin na maka, makabalik agad ng Commonwealth. So, kaya nga gagawin natin on third Sunday ang ating communion, yung ating face-to-face, and hopefully the release of the allowances of our scholar. So, continue praying for our sponsor ano po. And then, ito pong life skill training for youth. I encourage our youth na makadalo nitong life skill training ano po. Napaka-importante ng decision making sa buhay ng isang kabataan. Pag hindi mo nagabayan yan ng tama, hindi siya makapagpapasya ng tama. Kaya I encourage our youth, our young people, yung ating mga kabataan na makadalo ng seminar nito. Ito ay Sunday, no? Actually, every other Sunday ito. But if you are interested, you can join sa Montalban or hopefully, pwede natin gawin yan dito sa Commonwealth or kumbaga place na kung saan ay maka maka-attend ito pong ating mga kabataan. Alright, that's also included announcement.
Alright, sa ating pong pangwakas na panalangin at bendisyon, awitin natin ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Umayo kayong mapayapa at naway makatulog kayo na mahimbing at ihanda ng Diyos sa kinabukasan. God bless you and see you on next Sunday.